Iniulat ng isang source na sinabi umano ng dating Vice Premier ng China na isang malaking pagkakamali para kay President Xi Jinping na basta-basta na lang salakayin at persahang agawin ang BRP Sierra Madre mula sa Pilipinas. Sinabi ni dating Chinese Premier na hindi umano tama na persahang agawin at salakayin ng Chinese military ang BRP Sierra Madre dahil sigurado umanong magriresulta ito sa isang malaking digmaan. Malaki umano ang posibilidad na sasaklolo ang Estados Unidos pati na ang mga kaalyado ng Washington sa Pilipinas at sigurado umanong mahihirapan ang People's Liberation Army dahil mapapalibutan umano ang kanilang bansa ng mga kalaban. Iginiit niya na hindi pa ngayon ang tamang panahon para salakayin ng China ang mga kalaban nito at naniniwala siya na malaki ang magiging epekto nito sa kanilang ekonomiya at malaki din ang posibilidad na babagsak ang Communist Party. Iniulat ito matapos sinabi ng Embahada ng China sa Manila na nananatili itong bukas na ipagpatuloy ang dialogo at konsultasyon sa Pilipinas tungkol sa mga maritime issues kasunod na nangyaring insidente sa West Philippine Sea. Naglabas ng pahayag ang Chinese Embassy matapos ang ginawang pagharang at paggamit ng Chinese Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa sana ng isang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang BRP Sierra Madre ay nakaground sa Ayungin Shoal mula pa noong 1999. Ang barko ay kasalukuyang binabantayan ng mahigit sa 100 Marines at mga sailors at naging simbolo ng soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ng Chinese Embassy na layunin nilang panatilihin ang maritime stability sa lugar at umaasa sila ng Pilipinas at China ay magkakasundo at gumawa ng magkasanib na pagsisikap upang simulan muli ang negosasyon sa lalong madaling panahon. Idinagdag ng embahada na hinihintay lamang ng China ang feedback ng Pilipinas matapos magbigay ito ng ilang mga maritime initiatives sa Manila kabilang ang pag-manage ng sitwasyon sa Ayungin Shoal. Binigyang diin ng Chinese Embassy ng Ayungin Shoal ay bahagi ng kanilang teritoryo at binatikos nito ang Pilipinas dahil sa plano umano ng bansa na i-overhaul ang nasabing military vessel upang permanenteng sakupin ang lugar. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng isang source na dumating na ang aircraft carrier ng US Navy na USS Ronald Reagan at sinabi ng ilang eksperto na isa umano itong malakas na mensahe laban sa mga ginagawang panggigipit ng China sa nasabing karagatan. Matatandaan na iniulat na nagdesisyon ang US Navy na ipadala ang aircraft carrier nito na USS Ronald Reagan matapos ang nangyaring insidente na kung saan hinarang ng Chinese Coast Guard ang isang supply ship ng Pilipinas. Ang USS Ronald Reagan aircraft carrier ay nakabase sa Yokosuka, Japan at sinabi ng Department of Defense ng Estados Unidos na kaya nila dineploy ito ay upang mapanatili ang kaayusan sa nasabing karagatan. Sinabi ng tagapagsalita ng Pentagon na kailangan nilang ipadala ang kanilang aircraft carrier upang magdalawang isip umano ang China na gumawa ng isang peligrosong aksyon na posibleng pagsimulan ng isang gulo. Ito ay matapos iniulat na isang major labor group ay nagpahayag ng malakas na suporta para sa plano ng Armed Forces of the Philippines na bumuo at magtalaga ng mga citizen soldiers upang tumulong sa pagprotekta at pagdepensa sa West Philippine Sea. Sinabi
ng Federation of Free Workers sa kanilang pahayag ng inisyatibang ito ay makakatulong sa pag-iwas sa isang direktang military conflict at ang paglahok ng mga ordinaryong Pilipino ay makakatulong din sa pagsulong sa ating pambansang interes. Sinabi nito ng pagtatanggol ng bansa laban sa agresyon ng mga dayuhan o pagprotekta sa ating territorial integrity ay tungkulin ng bawat Pilipino, hindi lamang ng AFP, at ito ay sumasalamin sa isang magkasama at nagkakaisang puwersa na handang pangalagaan ang soberanya ng Pilipinas. Kinompirma naman ni AFP Chief General Romeo Brawner Jr. ang estratehiyang ito. Sinabi niya ng mga bagong personnel ay pangunahing kukunin mula sa Reserve Force ng Sandatahang Lakas, kabilang na ang mga potential candidates mula sa Fisherfolk communities. Sinabi ng Federation of Free Workers na suportado nito ang inisyatiba ng Armed Forces of the Philippines na kung saan nagbibigay diin sa mahalagang papel na gagampanan ng mga ordinaryong mamamayan sa defense strategy ng bansa. Idinagdag ng FFW ng inisyatibang ito ay hindi lamang magpapalakas sa ating maritime defense, ngunit magpapalalim din sa ating nagkakaisang commitment na pangalagaan ang integridad at soberanya ng ating bansa.